Welcome to Donmar TV News Channel. Okay guys, good news ito sa mga BBM supporters. Again, panoorin po natin itong balita ng SMNI na in-interview itong si Dr. Yap ng Publicos Survey. Kasi ang Pulse Asia Survey at Publicos Survey parehong nag 56% si Bongbong Marcos. So itong si Dr. Yap of Publicos Survey, inexplain niya lahat ang tungkol sa latest survey ng presidential election. Okay? Good news ito sa mga BBM guys. But before i-play natin itong video, please like this video sa ating YouTube channel and share this to our friends and families, especially to our BBM supporters. Okay? Please like this video guys para kakalat itong good news na ito tungkol sa survey ni Bongbong Marcos. Okay? Let's play the video. Sa mga oras na ito, kaugnay naman dito sa latest pahayag survey, ay makakausap natin yung Chief Data Scientist ng Publicos Asia Incorporated. Walang iba, kundi si Dr. David Yap. Good morning po, Doc. Si Jane po ito at si Mike Abe sa Usaping Bayan. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Doc. Ay, magandang umaga po. Ayun, magandang umaga po, Sir Mike, Sir Jade. Okay, thank you. Thank you po sa oras. Sir. Teka, nawawala yata yung audio niya. Okay. Go ahead, Mike. Try ka natin. Okay lang. Okay na. O, Okay. sige. Okay, Doc, ganito. Dr. Yap, ano po, dahil nga doon sa survey na nilabas nyo, parang 56% din si Marcos. Okay, unahin ko lang yon. Doon sa kabila, yung Pulse Asia, 56 din eh. Sa inyo ay 56 din. Ano kasi ang iba doon baka nagdududa. Bakit yan parang nagkukopyahan lang? Paano naging parehas? Paano nangyari? Pakipaliwanag mo nga. Sir, kung titingnan niyo naman po, kasi po dito po kasi sa Publicos Asia, ang plano po namin as many surveys as possible during the election season. Kasi alam naman po natin na napakarami po nang pwedeng mangyari sa eleksyon. Maraming mga paglilipat ng alyansa, pagbubuo ng alyansa, yung mga intriga, yung mga issue na binabato sa iba't ibang kandidato. Kaya mas naisip po namin na imbes na kaunti lamang yung mga survey na ipaikot namin, dadamihan na po namin. Doon po sa aming tinawag po na Survey Tracker Series, makikita niyo naman po doon na hindi naman po bigla-bigla na lang pumunta po si former Senator Bongbong Marcos sa 56%. Mula po sa binabantayan na po namin yung eleksyon mula po Oktubre, meron kami noong Desyembre, tapos mula noong Pebrero, buwan-buwan na po yung aming survey. At makikita naman po nung pumasok na po nung Marso, ayun na po, 55 na po. Kaya itong 56%, hindi naman po nanggaling yan kung saan. Kasama po yan doon sa longer running na aming survey series. Kitang-kita naman po na mula sa 49, nag-52, tapos nag-55, at ngayong pinakabago po namin ngayong Abril, umakyat po ng kaunti, 56. Pero gaya nga po ng sinasabi po namin sa statistics, itong 1% na ito, nasa loob po ito ng margin of error ng survey po namin na tinuturing po namin na 3%. Kaya masasabi po na wala naman po masyadong pagbabago mula Marso hanggang Abril, pero po, meron pong pagbabago kung ikumpara nyo po doon sa aming survey noong Pebrero. Yes. Yan o nga. Nakita ko nga yung record na yan eh. So, iba yung style ng inyong survey, di ba? Yan ang malaking pagkakaiba compared sa ibang company. Ayaw ko nang banggitin, ano? So, dito sa sistema nyong ginagawa, pasintabi na dahil kasi kailangan maipaliwanag natin. Baka alam mo naman, yung ibang grupo hindi naniniwala sa inyo eh. Laging may negative na gano'n. Malaya naman po silang maniwala o hindi maniwala sa publikos. Ang sa amin lamang po binibigay lang po namin sa publiko. Wala naman pong pagpipilit. Hindi naman po namin tinututukan. Alam nyo ba kung sinong hindi maniniwala? Kampo ng mga kakamping ayaw maniwala sa Publicos Survey kasi kulelat sila.
ng baril para maniwala. Kung gusto po nilang basahin, kung gusto po nilang maniwala, nasa sa kanila naman po yun. Okay. Yung ibang company na survey nila nationwide din, parang barangay, munisipyo, basta lahat ng region, iniikot nila. Ito sa inyo, kakaiba. Paano bang style ng inyong survey? Opo. Sir Mike, itong sa amin po sa Publicus, isa po ito sa mga ginagawa po namin mga survey. May mga iba po kasi kaming mga survey na ginagawa. Pero para po dito sa aming Pahayag Election Tracker Survey Series, ang ginawa po namin, sinundan po namin kumbaga yung ginagawa sa market research. Kaya dito, kumuha po namin kami ng partner yung Pure Spectrum. Ito po ay isang US-based firm na meron pong branch po sa Singapore at sila po ang kumukuha ng sample para po sa amin. Nagra-random sampling naman po sila. Pero yung kanilang random sampling, ginaguide po namin. Sinasabi po namin kung ilan po ang kailangan po nilang makuha mula sa, kunyari po, sa Northern and Central Luzon, sa Southern Luzon, sa NCR, Visayas, Mindanao. Tapos bukod pa ron, binibigyan po rin namin sila ng datos para po masabi sa kanila kung ilan po sa bawat age group kasi napakahalaga po yon. Base po sa pagsusuri namin, may mga diferensya po sa pagpili ng kandidato ang iba't ibang age group. Okay. Well, importante itong tanong ko dahil alam mo naman, siyempre business nyo yan at ginagawa nyo. Pero yung iba naman ay iba nga ang paniniwala. Sa tingin niyo itong inyong resulta ng inyong mga survey na ito na yung pwedeng mangyari sa eleksyon. Ibig sabihin, yung leading candidate na yan na nasa 56, yan na talaga yan. Ibig sabihin si Marcos na yung malaki ang posibilidad na talagang susunod na Pangulo. Kung yan ang ating susundin at titingnan ay yung resulta ng inyong survey. Sir Mike, ano po kasi ako, ang aking pong pinag-aralan po talaga statistics po talaga. At base po dun sa science of statistics, kami po kasi gusto po namin, marami po kaming sample. Gusto namin, kung maaari, pinakamaraming datos. Yung gusto namin ng napakaraming datos para makita po talaga namin kung ano talaga ang nangyayari. Kaya base po dun sa tanong nyo, ang maisasagot po dun, hindi lang naman po kasi Publicus ang nagsasabi po na lagpas po ng 50% si former Senator Marcos. Correct. At dahil po doon, hindi lang po dahil sa Publicus, kaya malakas-lakas po ang loob ko na masabi po na baka nga nandun na nga po, lagpas nga. Okay. Malinaw ito. Publicus survey, malaki ang lamang ni Bongbong Marcos. Sa Pulse Asia survey, malaki pa rin ang lamang ni Bongbong Marcos. Sa iba't ibang klaseng mga survey, malaki pa rin ang lamang ni Bongbong Marcos. So, kayo na ang manghusga. Taong bayan, kayo nang humusga kung sino ang mananalo ngayong election 2022. Very obvious. Po ng 50% si former Senator Bong. And we have to think these kinds of company of surveys, iba't ibang grupo ng mga malaking tao ang what do you call that, sinorvey nila. Okay? Sa Publicus, mag-survey sila na example lang 1,500, but ibang tao yan. Pulse Asia survey ano yan? 3,000 people. So, iba't ibang mga lugar, groups. Lahat, Bongbong Marcos, malaki ang lamang. So, ano ngayon mga kakamping? Ha? Anong masasabi mo dito? Lahat, Bongbong Marcos ang panalo sa survey. Ewan ko lang. Bong Marcos. Okay. At doon sa compare doon sa number 2, parang lumalamang ng 33% ba? Si BBM, tama ba? O 32? Doon po sa amin, sa pinaka-latest po namin, 33. Pero Yan, ito 33. naman po, parang sumasakto naman po ito doon sa average niya, doon sa, yung average gap na nakikita po namin sa nakaraang 3 buwan. Tama ba na yung 56% ni Marcos, kung compare natin sa vote, ay aabot na ng mga 36 million yan? Kung pag-uusapan natin is 65 million registered voters? Opo, Sir Mike, pero ang masabi ko lang po doon, hindi po natin masisigurado na 100% po ang turnout. Kaya pwede po na mangyayari po dyan, baka 70% ang turnout o kaya 80%. Yes. Kaya The chances of
being Bongbong Marcos, top of the survey is 70%. Malaki yun, ha? Sa lahat ng mga surveys, iba't ibang company, 70% ang chance na totoo ang mga surveys. Ang siguro ang sa dulo ang lalabas na botante 52 million. So dun sa 52 million, yung mga 56% na po naglalaro po sa 26 to 28 million votes po. So imagine, lamang si Bongbong Marcos na halos 20 million votes kung pagbabasehan natin ang lahat ng survey. Klaseng survey dito sa Pilipinas. Okay. Ito naman sa gap, yung between 56% at yung number 2 ay 23 yata o 24% chance. So sabi mo, ang gap 33%. Hindi natin sinasabi makakaboto ang lahat yung 65 million Pilipino. Pero kung makakaboto yon, nasa mga 20 million or ang gap, 19 to 20 million yung gap between number 1 and number 2. Mga ganun nga po. Wow. Sa tingin ninyo, okay, sa tingin mo, yung ganyang figures, kasi nandun na tayo dahil 1 month na lang, wala nang 1 month, 27 days na lang yata, mag-Holy Week pa, so 3 weeks na lang natitira. Robredo, iyak ka na lang. Ang malaki ng gasto ng pera nyo sa rally. Pero I think matatalo talaga kayo. Kaya pang habulin yan, sa tingin mo? Hindi na. Ako po, ang pagbabasehan ko po dyan para sagutin po yung tanong ninyo, kung titingnan po natin yung mga nakaraang eleksyon, katulad nga po noong 2016, 2010, hindi naman po ganun kalaki yung mga gap na nakikita sa mga iba't ibang survey. Kung tutusin nga po, kailangan ko pa nga pong bumalik po doon sa 1998, yung po kay dating Pangulong Erap. Doon sa mga kapanahunan po ito, naglalaro po sa 18%. Ang gap po niya kay dating speaker, De Venecia po. Yes. At kung yun ang pagbabasihan po natin, ito po, halos doble pa po nun yung gap noong nakita doon sa Panalo 1998. Panalo na, guys. Okay, dito naman sa 2016. Yung 2016, di ba, parang 30% si Pangulong Rojas between Pangulong Duterte. noon ay Mayor Duterte. Tapos 25% yata si Grace po, di ba? Parang ganon, 25 lang. Opo, pero nung sa kaduluhan po ng Abril, medyo po humiwalay na po si Pangulong Duterte. Parang lumagpas-lagpas po siya sa 30, pero hindi naman po lumagpas ng 20% ang kanyang gap kung sino man ang nag-number 2 noon. Kasi po naglalaro-laro po sa iba't ibang survey. So sa tingin niyo, first time din ito na nangyari, katulad na sinasabi ng ibang na-interview namin na nagso-survey na ngayon lang nangyari ito na umaabot, nakakuha ng 60%, ngayon nga 56% ang leading candidate. Kakaiba nga daw ito. Tama ba? Ang kakaiba nga po talaga po doon is hindi lang po yung gap, Sir Mike. Ang titingnan po dito is yung ngayon lang po ngayon lang po kami nakakita na lagpas 50% ang isang kandidato. Ayan guys, good news ito guys. Talagang malaki ang chance, malaki ang agwat kay BBM at Leni Robredo. Okay? Mga expert na ang nagsabi. Panalo na talaga si BBM. Saka pati na rin sa pagka-vice presidente. Yung ideya lang po na iyon na yung isang kandidato ay makalagpas sa 50%. Napakalaking bagay na po yun kasi alam naman po natin for the past several decades, mapapansin niyo naman po sa bawat eleksyon marami pong kandidato na malakas. Kumbaga po naghahati-hatian sila, naglalaro sila sa 20%, mataas na nga po kung mag 30%. At yun nga po, gaya po ng nasabi po, napag-usapan natin kanina, kailangan pa natin bumalik sa 1998 para makakita ng gap na hindi pa nga umabot sa 30%, pero malaki-laki na to be able to stand as a point of comparison. Okay. Guys, so i-explain natin. Noong panahon ni Erap Estrada, ang lamang ni Erap sa surveys at that time is 18% compared to De Venecia. Okay, 18% ang lamang sa survey. During election, nanalo si Erap. Klaro,
Okay, klaro yan na. The time of Duterte and Mar Rojas, ang lamang ni Duterte is 20%. Okay? Sa survey. Ang lamang ni Duterte, 20% compared to against Mar Rojas. By the time of the election, ang nanalo si Duterte, which is pagbabasihan natin ang survey. Ngayon naman, okay, almost double ang lamang ni BBM at ni BBM kay Leni Robredo. So, it's obvious na mananalo na talaga si BBM. Yun lang. Itong balitang ito ay para sa mga BBM. Guys, bantayan po natin ang ating boto. Basing on the survey, talagang mananalo na si BBM. This is a very, very, very good news. Guys, like this video, share this video para kakalat itong magandang balita sa mga BBM. Okay? Para siguro na tayong panalo. Like this video. Subscribe to my channel, Don Mar TV. Hit the notification bell para updated kayo sa mga latest videos, good news na makagaya nito. Okay? So, see you in my next video. This is a good news. I hope nasa mabuti kayong kalagayan. Have a great day and God bless everyone.